Ngayon, magdadive tayo ng malalim sa isa sa pinaka-pinag-uusapang tool sa SEO world, ang Surfer SEO. Kahit na seasoned marketer ka na or nagsisimula pa lang mag-explore ng SEO, malamang nakita mo na tong tool na to. Sa review na to, unpack natin lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Surfer SEO. Ang features nito, kung paano to gumagana at kung sulit ba talaga tong pag-investan. Pagkatapos ng video na to, may intindihan mo na kung ano ang Surfer SEO at kung paano to nakakatulong sa SEO. Kaya tara, simulan na natin. What is Surfer SEO? Well, ang Surfer SEO ay isang powerful na on-page optimization tool na dinesign para tulungan kang gumawa, mag-refine at magperpekto ng content para sa search engines. Habang marami sa mga SEO tools ay nakafocus sa technical audits, backlinks, or keyword tracking lang, ang Surfer SEO ay laser-focused sa isang crucial na aspeto, content optimization. Na-launch noong 2017, ang Surfer SEO ay mabilis na sumikat dahil sa ability nitong mag-bridge ng gap between raw data and actionable content strategies. So, ang Surfer SEO ay nag-a-analyze ng top-ranking pages para sa kahit anong keyword at nagbibigay ng insights kung ano ang dahilan ng success ng mga pages na yon. Why use Surfer SEO? Ang panahon ng pag-stuff ng keywords sa articles at pag-asa na mag-rank ay matagal nang tapos. Ang modernong SEO ay tungkol sa pag-create ng content na aligned sa search engine algorithms habang tunay itong nakakatulong sa users. Dito lamang ang Surfer SEO. Imagine this. Nagsusulat ka ng article tungkol sa how to lose weight fast. Kung walang Surfer SEO, baka magsulat ka ng 1,000 words. Maglagay ng ilang keywords at i-publish agad. Pero kung ang mga competitors mo ay nagpa-publish ng 2,500 word guides, nang hindi mo namamalayan na hindi sapat ang content mo para kay Google. Ang Surfer SEO ay nag-aalis ng guesswork by analyzing the top ranking pages para sa keyword mo. Nagbibigay to ng precise recommendations para siguraduhin tugma or higit pa sa standards ni Google ang content mo. Dahil dito, mas mataas ang chance mo na mag-rank ng mas mataas. Digging into the key features of Surfer SEO. Ang Surfer SEO ay punong-puno ng features na dinesign para gawing mas madali at mas effective ang SEO. Kaya tara, mag-dive pa tayo ng mas malalim sa kung ano ang ginagawa ng bawat feature at kung paano nito kayang i-transform ang content strategy mo. Keyword research. Finding your starting point. Sa puso ng bawat SEO strategy ay ang keyword research. Ang keyword research tool ng Surfer SEO ay ginagawang seamless ang prosesong to. Imbes na manghula kung anong keywords ang dapat i-target, pwede kang makahanap ng high-value opportunities sa loob lang ng ilang minuto. Ang tool na to ay nag-highlight din ng long-tail keywords na madalas ay mababa ang competition at mas targeted. Kaya para makapunta sa keyword research tool, kapag nakalogin ka na sa Surfer SEO, punta ka lang dito tapos click mo yung keyword search tool. Tapos pili ka lang ng isa sa mga terms mo or mag-start ng brand new na keyword. Content Editor, your SEO writing assistant. Ang Content Editor ay ang crown jewel ng Surfer SEO. Para kang may katabing SEO expert habang nagsusulat ka. Ganito yan gumagana. Ilalagay mo lang yung target keyword mo sa Content Editor tapos i-analyze ni Surfer SEO ang top ranking pages para sa keyword na yon at magbibigay ng real-time optimization recommendations. Kasama sa mga recommendations na to ay ang word count, kung saan average ng articles ng competitors mo ay 2,000 keywords. I-recommend ni Surfer SEO na pantayan or lampasan mo ang length na yon. Nagbibigay rin to ng guidance sa heading structure, keyword usage, at kahit sa images at media. Ang real-time feedback ay isang game changer. Habang nagsusulat ka, nag-update ang tool ng content score mo. Pinapakita kung gaano kakalapit sa full optimization. SERP Analyzer, reverse engineering success. Mahalagang maintindihan kung bakit mas mataas ang ranking ng competitors mo kumpara sa'yo. Ang SERP Analyzer ay tumutulong sa'yo dito sa pamamagitan ng pag-a-analyze ng top ranking pages para sa keyword mo. Ibibigay to ng insights tungkol sa content length, keyword density, bilang ng backlinks, domain authority. Audit tool, fixing existing content. Meron ka bang lumang blog post na hindi nagpa-perform ng maayos gaya ng gusto mo? Ang audit tool ng Surfer SEO ay makakatulong para buhayin ulit to. Lagay mo lang ang URL ng target keyword mo at gagawa si Surfer SEO ng detailed report kung ano ang kulang or kailangan pang i-improve. Kapag sinunod mo yung mga recommendations na to, pwede mong mapataas ang performance at ranking ng content mo. Ngayon naman, tara mag-quick walkthrough tayo sa Surfer SEO. Quick-click mo yung link sa description sa baba, pwede mong itry itong Surfer SEO. Kapag nakapag-sign up ka na at login, ganito yung itsura ng dashboard. Dito sa left-hand side, may kita mo lahat ng tools na ina-offer ng Surfer SEO, tulad ng mga pinag-usapan natin kanina. Simula sa content editor, dito pwede mong gawin ang pinaka-SEO ready na content. Ito, meron akong article na tinatrabaho kanina. Sa loob ng content editor, nasa gitna ang content na ginagawa mo at nasa right-hand side naman ang guidelines. Gaya ng nakikita mo, ang content score nito ngayon ay 58 out of 100, na hindi pa ganun kaganda. Pero ang magandang bagay ay nagbibigay si Surfer SEO ng guidelines para mapataas ang score na yan at ma-improve ang SEO. Tignan natin dito sa content structure.
Sa ngayon, ang article na to ay may 730 words lang at sinasabi ni Surfer SEO na dapat sa pagitan ng 1,700 hanggang mga 2,000 words to. Sabi rin dito, 11 headings lang ang gamit natin at dapat nasa pagitan ng 17 hanggang 28 headings. Meron lang tayong 34 paragraphs at dapat nasa at least 50 at wala pang images sa ngayon. Sinasabi na dapat nasa pagitan ng 10 hanggang 29 images. So sa pamamagitan ng paggawa ng mga changes na to, pwede nating mapataas ang content score at mag-rank na sa Google. Yan ang quick look sa content editor. Ngayon, kung pupunta tayo dito, pwede nating tignan ang keyword research. Dito ka mag-i-start ng bagong keyword research or tignan na lang yung existing na research. Tara, silipin natin yung yoga na keyword na nakaselect na. At gaya ng nakikita natin sa pag-type lang ng yoga, lumalabas na agad yung iba't ibang keywords na relevant sa root keyword na yan. Mula dito, pwede na tayo mag-filter based sa intent. Pwede rin tayo mag-filter ng keywords based sa bilang ng words. Kung 1 to 5, 5 to 10, or custom range. Pwede rin mag-filter based sa search volume. Kung gusto natin ng keywords na may malaking volume or mas maliit na volume. Tapos dito sa kanan, pwede rin nating isort sa iba't ibang paraan. Pwede tayong mag-sort ng most relevant, search volume high to low, low to high, at difficulty high to low or low to high. Ngayon, kung gusto nating i-pull ang isa sa mga keywords na to sa keyword editor, pwede nating i-click tong maliit na button dito. Tapos pwede na tayong gumawa nito para sa isang content editor credit. Ngayon, depende sa plan na pinili mo, may certain na bilang ng credits kang makukuha bawat buwan. Dito naman sa left-hand side, tignan natin ang audit tool. Dito pwede kang mag-type ng URL at keyword na gusto mong mag-rank. Balik tayo dun sa weight loss versus fat loss article na sinulat ko kanina. Nilagay ko ang number 1 ranking URL para sa keyword na gusto kong mag-rank. At ito lahat ng impormasyon na nakuha ko na pwede kong gamitin para mas pagandahin pa yung article ko at ma-outrank yung article na yon. Gaya ng nakikita nyo, ang Surfer SEO ay may toneladang awesome tools para makagawa ng pinaka-SEO optimized na content. Pros and cons of Surfer SEO. Lahat ng tools ay may strengths and weaknesses. Kaya tingnan natin kung saan nagsishine ang Surfer SEO at kung saan to medyo nagkukulang. Simulan natin sa pros. Meron tong napaka-user-friendly na interface. Gaya ng nakita mo, kahit na bago ka pa lang sa SEO, ang dashboard ng Surfer SEO ay intuitive at medyo madaling i-navigate. Nagbibigay to ng data-driven insights. Ang mga recommendations nito ay based sa kung ano ang gumagana sa mga top-ranking pages. Kaya parang may proven roadmap ka na agad. Comprehensive features. Mula sa keyword research hanggang sa audits, sakop ng Surfer SEO ang lahat ng aspeto ng content optimization. Ang real-time feedback ng content editor ay nakakatipid ng oras dahil hindi mo na kailangan magpaulit-ulit ng edits. Now, for the cons. Simula sa cost, ang pricing ng Surfer SEO ay medyo steep para sa malilit na businesses or freelancers. Nagsisimula yung plans nila sa $99 per month at ang mga advanced features ay available lang sa mga higher tier plans. Learning curve. Kahit na user-friendly ang interface, ang pag-aim kung paano magamit na maigi lahat ng features ay pwedeng matagalan ng konti. How Surfer SEO stacks up against competitors. Surfer SEO versus Ahrefs. Ang Ahrefs ay isang powerhouse pagdating sa backlinks analysis at keyword tracking. Pero kulang to sa focus ng Surfer SEO sa content optimization. Kung regular kang gumagawa ng content, mas okay ang Surfer SEO. Surfer SEO versus SEMrush. Ang SEMrush ay may all-in-one SEO toolkit na kasama ang technical audits at PPC data. Pero ang content optimization features nito ay hindi kasing detalyado ng Surfer SEO. Gamitin mo yung SEMrush para sa broad strategies at ang Surfer SEO naman para sa in-depth content creation. Surfer SEO versus Moz. Ang Moz ay magaling sa keyword research at link analysis pero kulang pagdating sa content optimization. Ang intuitive interface at real-time recommendations ng Surfer SEO ang nagpapanalo dito pagdating sa pag-improve ng on-page SEO. Final thoughts. Is Surfer SEO worth it? Ang Surfer SEO ay hindi lang basta tool. Isa tong strategic partner sa SEO journey mo. Oo, medyo steep ang pricing pero kung iisipin mo ang oras na natitipid at ang results na nakukuha, sulit talaga tong pag-investan. Kaya kung seryoso ka sa pag-grow ng organic traffic mo at pag-dominate ng search results, must-have tool ang Surfer SEO. Kung ready ka nang itry yan, click mo lang yung link sa baba sa description para makapag-start. Ngayon, affiliate link to kaya nakakakuha kami ng maliit na commission kapag ginamit mo yan, nang walang dagdag na gastos sa'yo. Ang mga commissions na to ay malaking tulong sa channel na to kasi dahil dito, nakakapag-produce kami ng free content tulad ng video na to. Kung gagamitin mo yung link, sobrang thank you in advance. At kung nakatulong tong video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos namin. Dito sa channel, gumagawa kami ng videos tungkol sa paggawa ng websites, pag-explore ng iba't ibang website builders, pag-uusap tungkol sa domain names, at marami pang iba. Kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka. Pero aside from that, thank you so much for watching and takits sa next video.